Yun, good day. Good day mga pards. Welcome ulit sa ating channel. So for today's video, palitaan ko kayo mga pards, no? Kaya medyo matagal akong walang upload. Ano ba? 2 linggo na ba? Parang 2 linggo na, no? At kung mapapansin nyo, di ko lang kung naka super view yung gamit kong action cam mga pards, no? Yan. Padahilan na mga pards, wala na. Bumigay na yung action cam ko na GoPro na Hero 8 mga parts, bumigay na siya. So ang gamit ko, nang hiram muna ako ng Hero 7 Black. Yan, pinatry muna sa akin. Di ko lang alam mga parts kung bibiling ko sa kanya or whatever. No? Problema kasi mga parts naka super view na yung settings nito mga parts. Ewan ko lang kung maganda ang view, no? Kasi parang may maliit dito mga parts, oh. Kasi yung ang laki ng pagkakaiba ng super view ng Hero 8 sa Hero 7. Napansin ko, sana nakita, no? Gusto ko kasi pag nag-vlog ako or sa motovlog, ganito, gusto ko kita yung ano, yung dito ilalim. Diba, super view talaga. Maganda kasi pag nasakop mo lahat, kitang-kita mo lahat. Although hindi naman totally talagang kita, ang layo ng pagkakaiba. Pero hopefully, sinet ko siya sa super view. Sana maganda na yung view. Kasi nangyayari sa side mirror mga parts, parang nakaganon siya, oh. Nakaganon, parang siyang nag-zoom na parang fish eye. Parang hindi natural. Ewan ko lang, sana okay ang audio ko. Yan, at naka wireless mic ako. Wireless mic na Boya. Yan. Sana hindi ako abutan ng ulan, medyo may kadiliman. Nangyari kasi sa sa action cam kong mga parts. Nangihinayang ako bakit nagkaganon Pero sa bagay may mga indikasyon na kasi siya mga parts nung mga huling araw. Yan, yung nag-overheat siya. Tapos ano pa ba? Maabutan na ako ng ulan, Yun, parang napapluctuate yung video, ganun. Hindi na maganda yung basta nag-overheat na siya. Bagay, normal na sa GoPro yun Maski itong Hero 7. Tutuloy-tuloy kaya itong ulan na to. Sana hindi magtuloy-tuloy. Hanap tayo ng silong mga parts. Hanap tayo ng silong. Bakit ba ganito? Mukhang medyo sineswerte yata ako ngayon Sana hindi na-wind noise mga parts, no? Sana hindi mo na umulan. Huwag mo na umulan, please. So yun, balik tayo sa Hero 8, no? Sana maganda yung view niya. Sana super view talaga siya. Kasi parang yung super view nito parang wide lang ng Hero 8. Yari. Happen. Kaya nagkaganon. Nawala tuloy tayo kasi hindi mga parts Sigurado babagsak to. Hindi lang natin alam saan banda. Pero yan, nagsisimulaan na nga bumagsak. Ano po tayo masisilungan? Masisilungan para makapag unahan tayo konti. Tanggal bang isintas? Let's go.
Abot kaya tayo sa stoplight. Let's go. Sana nabutin tayo ng stoplight. Oh, nakaabot pa. Beating the stoplight. Yun lang. Hirap ng ganito pag umuulan. Dito ko rin masubukan tong GoPro na to kung okay sa ulan eh. Bago totaling mag shutdown yun ano eh. Ganito kalakas yung ulan, ganito kalakas. Buti na pala nagpans ako. Wala na ganito kalakas yung ano ng ulan, bagsak. Woo! Ayun o. Ang oras na, time check 12:31 tanghali. Naku, basa tayo. Basa yung ano ko, sapatos. Huwag tumatakbo, okay lang, hindi basta-basta nababasa eh. Yan, sana okay ang view ng ano, camera. Yan. Woo! Bagay, kung makuha ko tong action cam na sa medyo, sabi natin medyo magandang halaga, di ganong kamahalan. Bagay, di ko alam kung magkano yung magkano. Pero since na medyo kilala naman natin, hindi naman daw niya ginagamit. Yun nga, sana makuha natin ang maayos. At naku po, grabe yung ano, hirap pag naulan. Woo! Wag lang po sana may pasaway na mga driver. Woo! Para na naman jet ski to si Mighty. Okay lang yan, Mighty, at least still alive. Malakas pa rin. Yun. Saan ito basta-basta nag-overheat? Grabe init kasi minsan eh. Init ng GoPro. Yan. Kung may sapat sana akong pera, ibang ano unit naman ang action cam ang bibiling ko, hindi na GoPro siguro. Yan. Bagay, almost 5 years mahigit kong ginamit yung Hero 8. Mga parts, almost 5 years mahigit. Yan. Kasi 6 years na to si NMAX B1 ko eh. Alam ko 1 year before pa ako nakabili ng ano, ng GoPro. Siningil na nga pala ako nung bumili nito. Alang yan naman. Namadali ako ng sasakyan sa likod. Sabi na mahirap pag motor, pag naulan, kuya. Mapagbigay tayo eh. Oh, grabe oh. Medyo nakasilong dito. Pero still basa. Ano kaya yung Super V itong okay kaya? Wala eh, talagang parang nasanay ako sa Hero 8 na ano, tawag dun, maganda yung pagkaka-Super V niya. Ito parang hindi eh, nakapagalangan. Pero still kahit pa paano, maganda naman yung quality ng video kahit pa paano ah. Hindi ko sinasabing mas maganda to kaysa sa Hero 8. Mas maganda yung Hero 8, siyempre nasubukan ko na eh, diba? Ang kalalabas kasi ng GoPro, meron laging ano, tawag din, merong binabago sa kanila o may nagiging advantage or disadvantage sa kada upgrade ng GoPro. Yun nga lang,
Bang lupit naman kasi talagang mahal ng GoPro talaga. Kung maaga-aga lang nagsipaglabasan yung mga bagong mga action cam ngayon, maaga-aga yung nakisabay sila sa uso ng GoPro. Matamang hindi GoPro bibilin ko eh. O yung kukuhain eh, no? Talagang ano, oo, sabihin natin quality, pero may mga may mga downside talaga. So ng mga accessories, diba mga parts, ang mamahal na accessories ng GoPro, like adapter mo ay 3,000 o baka ngayon 3 something na, diba? Ano ngayon, kalakaran. Sabi, ayan o, Batman mode. Ayun yata yung Skygo eh, yung nasa harapan. Hindi siya X-Max eh, para siyang Skygo. Sana okay pa ang audio natin, no? Wala pang mga problema. Ang GoPro sana okay lang din. Hindi magka-problema kasi hindi pa natin binabayaran po, hiniram lang natin. Patay tayo pag nagkaroon ng problema kung di na isara ng masyado yung pinaka saraduhan nito sa battery. Ang advantage pala ng ng Hero 8, o sabi natin mga Hero 8 to 13, yung bukasan ng battery nasa gilid lang. Ito nasa ilalim eh. Pag bumili ka ng Telesin ba yun? Yung o Lancy, yung case nya may window sa gilid, pwede mong ma-access na hindi tinatanggal yung pinaka casing. Saka may sariling binti ang Hero 8 hanggang 13 na GoPro. Bilang advantage sa disadvantage na pinag-uusapan natin dito. Pagdating sa panlabas paanyoan ng GoPro, yan. Kala ko nung una battery lang ang problema. Kaya bumili ako ng battery ng Telesin. Bumili ako ng Telesin. Kala ko battery lang kaya hindi nag-on. Mali pala yung yung pag-diagnose ko. Dapat sana diniagnose ko siya. So tinry ko muna isaksak sa charger kung may ilaw na lumalabas. Wala mga parts eh. Walang kulay-pula na lumalabas na ilaw. Yun. Kasi may indicator light siya. Pag once na sinalpak mo yung battery, kailangan magbi-blink. Hindi siya nagbi-blink. As pag sinarge mo sa mismong action cam, kailangan may indicator light na lalabas, yung kulay-pula. Kaya wala. Walang lumabas. So ayun. Ang pagkakaalam ko pag medyo delicate na eh, parang pinaka IC na yung sira, yung pinaka main sira. Kasi nga yun, nag-overheat, maraming mga implikasyon eh. Tapos nagpa-fluctuate na yung video, kaya yun, nadali na. May mga ganito dapat kailangan paghahandaan mo yung pag nasira talaga eh. Hindi ko na paghandaan, gastos ba? Yan. Bakit? Kaya siguro ganun kasi wala naman akong kinikita sa YouTube eh. Wala tayong kinikita dito. Kumbaga, nagagawa lang talaga tayo ng video. Baka sakaling sumahod. Pero hindi tayo pinapalad sa mga sahuran. Ayos lang yan, ganun talaga ang buhay. Ayun lang siguro for today mga parts. Yun, tuloy-tuloy pa rin ang continuation. Walang tigil ang hinto ng ulan. Dito ko na puputulin itong video na to. So ayun lang for today mga parts. Salamat. Wala yan, di ko makita yung side mirror ng ibang sasakyan. Baka tumama ako. Nagpapag kasi yung yung salamin.